Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for September 1 to 15, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services extended hanggang September 2025. Ayan, so mag-book na kayo. Yung link nasa description at sa pinned comment. And also please like, share, subscribe. Comment na rin kayo. Kung kayo naka-resonate, meron tayong free one question tarot reading. Comment lang kayo ng question ninyo. And pipili tayo kung sino ang mababasahan. Okay, paalala lang, reading na to ay general reading. Maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, Pisces, what's up? What's the energy? September 1 to 15. Overall energy, challenge, opportunity, blessing, money, career, finances, love life, and family. Bottom of the deck is the Knight of Cups. This is offer of love, offer of a new opportunity. So, maaring may pinipresenta sa'yo ngayon na oportunidad for love, for relationship, for a career na magugustuhan mo. Some of you, Pisces, you are going through a lot. Oo. Yung iba yung mga ka-relate dito. Pwedeng iba may mga court cases, may mga issues, may mga decisions na nagawa kayo na pinagsisisihan nyo na, or you're going through major change or shift ng landas na tatahakin mo. So, pwedeng aalis ka sa situation na yan. Some of you, may kinalaman sa marriage. Oo, syempre, hindi naman lahat nga magre-resonate dyan. Or, maaring yung boss mo, yung relationship mo sa boss mo, sa nakakataas sa'yo, ay hindi na okay. Oo. May mga misunderstanding. Maaring may sagutan, may nasabing di maganda, or may mga nalaman na, kumbaga, na-reveal yung intention, na-reveal yung mga ginagawa behind your back. It's kind of heavy. Oo, Pisces. Medyo, yung iba sa inyo ay ang bigat nung dinadala. No? Ang bigat nung sitwasyon na yan. Isipin nyo na lang na lilipas din yan. Pagdadaanan nyo rin. Kasi tinan nyo, ang ganda ng mga mangyayari pa. Your overall energy is the Four of Swords, which is about healing. You're taking a break. Yung iba, papahinga. Yung iba, magbabakasyon. Iiwas muna kayo sa gulo. Iiwas kayo sa ingay. You want to be in a peaceful situation. The world is your challenge. Ito ay pag-close ng chapter sa buhay nyo. So, maaring nagiging challenging tong chapter na ito sa buhay nyo. That's why, parang, alam mo yung may guilt na bakit hinahayaan ko tong mangyari, bakit wala akong magawa, 'di ba? But, what is meant to be, it will be. Okay? Yung iba naman, kung kayo nasa abroad, or ang relationship nyo long distance with someone na mahal nyo, romantic partner man yan, family, pwedeng may misunderstanding. And ang hirap din pag may ganyan kasi hindi talaga kayo makapag-usap ng harap-harapan, or iba kasi yung in-person talaga no? Kaysa yung voice call or kaya voice message, video call. So, kailangan, sana, in person. But, I think, bibigyan mo rin ng time yung sarili mo na mag-heal. Kasi I see betrayal Pwedeng may betrayal ng trust, like pera. Oo, may perang involved, ganon.
Your opportunity is the Nine of Cups. Maganda siya kasi meron kang mga, kumbaga kahit na may mga challenges dyan sa tabi, meron namang good news, which is may fulfillment. Meron kang matutupad na wish. Fourth house, may kinalaman sa bahay. So, pwedeng meron kang pinapatayong bahay, pinapaayos na bahay, renovation, or may investment ka sa real estate na ma-acquire mo na. Ayan o, andun yung blessing mo, the Four of Wands. Four of Wands, it also symbolizes your home, your family. So, may mga ka rin, achievement. Yan. This is also a celebration. Maaring maisa-celebrate ka na accomplishment na finally na-achieve mo na, no? Yung goal mo na yan. May kinalaman to sa creative talents mo, creative skills. Yung iba sa inyo, kung nasa social media kayo, or you are being seen in public, yung career path ninyo, maaring mas uunlad, no? Tipong dadami yung followers, subscribers, or viewers ninyo, or yung earnings ninyo, mas lalaki. Ganon. Yun nga lang, medyo mag-ingat, no? Sa trabaho, pwedeng merong mga, dyan, may mga kalokohan on the side, may mga, lalo na kung may negosyo ka, pwedeng, hindi mo alam, meron palang nagnanakaw, or kumukuha ng resources mo, or pera. So, be careful. And then sa trabaho naman, maging maingat sa mga taong ipagsisharean mo ng buhay mo. Kasi pwede yung gamitin nila against you. Sabi nga nila, wag ka raw makipagkaibigan sa trabaho kasi katrabaho mo lang yan sila eh. I mean, makisama ka, oo, but not to have a deep relationship. Although, syempre, lagi namang may exemption yan eh. May mga times na doon talaga natin nakikilala yung best friend natin. But you have to, still, mag-ingat. Kasi hindi yan lahat mabuti para sa'yo. Or, hindi lahat yan may magandang sinasabi sa'yo. Kasi nga, nasa work, usually, it's a competition. Pagalingan, 'di ba? Now, your relationship is the Page of Wands. Yung iba sa inyo single. You are exploring new opportunities for relationship. Pwede ring wala na kayong pakialam kung merong dumating. But you are enjoying your life. Yung iba sa inyo meron kayong anak, some of you single parent, na nagfo-focus lang sa inyong anak. Naku, kailangan ko na naman itong takpan kasi baka mag-arte-arte si YT. Okay, so meron ditong Mars in Scorpio in the 8th house. Ang nasisense ko dyan is merong nagtatanim ng sama ng loob or galit, no? Pwedeng sa inyo to. Na ang pakitang tao niya is okay lang, walang problema, pero meron tong gagawing hindi maganda. So, kumbaga, watch your back, ganon. You have Jupiter in Taurus in the 2nd house. Lalo na yung iba sa inyo, maraming achievements, no? Lalo na sa resources, sa pera, sa mga ari-arian. Restlessness. Some of you going to be very busy. Maraming kailangan kausapin, puntahan. Lalo na kung nasa business side ka, no? Ikaw ay may mga kausap, kaliwat kanan. Some of you, travel opportunities to. May mga pupuntahan kayong lugar. May mga asikasuhin kayo. Paperworks, documentation. Lakas ng loob, wisdom. Mas magiging malakas rin yung loob mo na magpatuloy, no? Brave enough to face any challenges. Kasi marami kang alam, kumbaga sabi nga, knowledge is power. At kapag may power ka, mas malakas ang loob mo kasi may power ka, 'di ba? Oo. Also have harmony. So, nababalanse mo ang oras mo, panahon mo sa mga importanteng bagay, or ito yung maari mong
bigyan ng attention rin na mabalanse mo yung panahon mo, oras mo sa importanteng bagay sa'yo. And also yung iba, more time sa family, more time sa sarili. The wisdom and messages of the divine are within you. Yes, so you are divinely guided whatever you are pursuing right now, Pisces. Yung instinct nyo on point, nandun kayo nakafocus rin. Find comfort and balance. Puro balance to ha. In simple ways, you have support all around you. So, meron namang mga tao na supportive sa'yo, sa mga gusto mong gawin, sa mga gusto mong i-pursue. So, you have to, piliin mo lang talaga kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Ayan. Yung mga taong deserve yung suporta mo. Dahil definitely, you will also receive the support na kailangan mo. Okay, so that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.